Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng mga salot umano. Kasama po ito, grupo po ng mga salot ito umano sa ating bansa. Sa napakatagal na panahon, more than 50 years itong grupo na ito, mga kabayan. Parang gusto ay maghari pa. Maghari pa ay ang mga kasamaan at syempre yung tumatangkilik na choice nilang maging masama sa ating bansa. Pero sa kanilang mga sarili ay parang sila pa ang mabuti, mga kababayan. Ito pong sinasabi po nitong abogado na ito na ICC na si Atty. Conti ay yung magaganap daw po, yung magaganap sa September 23. Dito po, sa wala pang kaso. Wala pang kaso ang dating Pangulong Duterte. Ngayon pa lang, nitong darating na September 23, doon pa lang nila ipipresenta ang magiging kaso ni dating Pangulong Duterte. Pero, ikinulong na nila ng hindi bababa sa 5 buwan. At syempre, kidnapping pa ang ginawang pag-aresto. Ibang klase po. Ang mabigat nun, walang kaso sa Pilipinas, pero ipinatapon. Ganyan po katindi ang gobyerno natin. At nakipagsabwatan po sa mga salot ng more than 50 years umano sa ating bansa. Ito po, pakinggan po natin ang boses at tinig po. At makikilala nyo po kung sino ito, mga kabayan, si Atty. Conti. Attorney Chrissy, yun nga po, tuloy na tuloy. Ano po ba yung mangyayari sa September 23? Tama, ito po ay parang isang hearing kung saan may didinggin na ebidensya. Pero sa totoo, hindi ko din masabing simula na ito ng trial. Ito ay nasa pre-trial stage. Dito, pag-uusapan o kukumbinsihin ng prosecutor na ito ang charges o ang kaso laban kay Duterte. At ang itsurahan yan ay prosecution muna, pagkatapos defense, tapos victims. At sunod-sunod yung magsasalita na naka-schedule sa kurso ng 4 na araw. May diferensya ba to doon sa katulad ng proseso natin dito, judicial process natin dito, doon sa The Hague? Mayroon. Kasi kung maiisip natin dito sa Pilipinas, ang parang di ba katulad. Prosecutor, di ba? Oh, parang katulad ay arraignment, yung babasahan ng sakdal. Okay. Parang, ikaw, ganito ay inaakusahan sa ganitong araw, ito ang ginawa mo. Dito, dahil binubuo pa yung kaso, ikwento. So, oo, pinaparatangan namin, palagay namin, sasabihin ng prosecution, ito ang mga ginawa mo. Pero dahil mahaba yung storya, hindi lang to isang patayan, mahaba din ang kanilang discussion. Tapos, magpipresenta sila ng ebidensya. At sinabi na rin nila ng testigo. Up to 2 witnesses ang iuupo ng prosecution at ito ang intensyon at kiklaro ko ulit, technically wala pang kaso. Doon pa pinag-uusapan, ano ba talagang kaso? Kukumbinsihin ng prosecution yung mga judges na ito ang scope ng kaso or ng charges. Kukontrahin ng defense. Kukuda yung victims. Sa dulo nito, after siguro mga 60 days, magpapasya yung mga judges kung i-confirm yung charges. Saka pa lang, doon masasabing, kumbaga, simulang-simula na yung kaso. At ito na yung tinatawag natin dito sa Pilipinas, information. Formal na to. Formal na hearing. So, kung ipapasok natin sa Pilipinas, parang ito yung nasa PI pa tayo. Kinukumbinsi mo pa, ano ba talaga yung charges? Ano bang eksaktong ginawa mo? Ano ba yung hawak nating ebidensya? Yan. Pero di ba dito sa Pilipinas, may mga pagkakataon sa level pala ng mga prosecutor, nawawala na agad yung kaso nababaliwala na agad Nababasura yung kaso. na. Nababasura na agad So yung inilalatag mo kaninang proseso, kung ikukumpara dito, para palang nag-hearing ka na noon. Kasi may presentation of evidence. In fact, binigyan ng oportunidad yung kabila, sina Duterte, na magbigay din ng ebidensya. Sabi niya, hindi na ako magpe-present ng live witness o kumbaga, testimonial evidence. Magre-refer ako, siguro, sabi ni Kaufman ito, magre-refer kami sa ilang dokumento na hawak na rin naman ng prosecution. So, kumbaga, no surprises na dapat dito.
kung in terms of, kumbaga, maglalaglag na charges yung prosecution, tingin ko, ito na yung parang best nila. Okay. Sa lahat ng kinonsider namin, na ilaglag na nila yun beforehand, ito na ang aming i-charge sa kanya. I-backtrack ko lang kasi ano ba yung dati na nilang sinabi nung prosecution? Sabi nila, we are accusing you or there are crimes against humanity alleged that you committed in the acts of murder, rape, and torture committed within the periods November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Nung pinresenta nila to, convincing the judges to issue a warrant of arrest, sabi ng judges, parang yung murder lang, yung rape at torture, hindi in-approve. Okay. Similar process dito ngayon with presentation of evidence. Sasabi ng prosecution, tingin namin ang may kaso talaga si Duterte na crimes against humanity in the acts of murder within this period committed. Pero itong mga naging testimonya ni Las Cañas, ni Arturo Las Cañas at ni Mato Bato, inaasahan ba natin na ito'y matatalakay na agad o bababanggit man lang dito sa September 23? Definitely. Kasi ito yung tulay mula doon sa DDS killings. O yung nangyari sa Davao, doon sa nationwide killings. Yun yung silang nag-set ng tone at nagkwento na ganito pala yung mga patayan. Of course, in the context of other reports, including the CHR report of former senator. And ito nung time niya kasi as CHR chairperson, Laila de Lima. Gumawa siya ng report. Dito naging medyo sikat na. Although sabi nila, tagal lang sikat yan. Pag tinanong mo yung mga taga Davao Laud Quarry. Na turns out, Laud murder site or mass grave. Kompleto ba ng dokumento ito mga iaharap ng mga testigo? May mga sedula ba yung mga yan? Naging issue kasi yung di ba? Naging issue yung dapat merong mga valid documents, no? Itong nasettle na ba yan? Opo, sa totoo, sinasabi din ni Kaufman, di naman siya kumukontra, pero sa tingin namin, sa kanya kasi, sabi niya, priority na national ID or passport. Pero pwede din naman kahit na anong tinatanggap ng SSS. Yun yung sabi niya. Fine, pero sa amin, at in a way, nanalo kami dito kasi sabi ng court, kailangan lang naming mapatunayan ano yung identity mo. Any government documentation pwede. Kaya, kumbaga yung medyo material lang dito, di ba may police clearance? Hindi siya ID talaga parang papel yun. Papel lang, Pwedeng tanggapin na proof of identity kasi actually ID din siyang maituturing. May picture mo dyan. Barangay certification, barangay clearance, residency, tatanggapin din. So up to 30 kinds of documents ang pwede mong, for victims ito na pwede mong iharap or ipresenta na proof of your identity. Watch what Yan po mga tambay. Ang pahayag po ng abogado. Yan, na si ICC daw po ito. Si Conti, mga tambay. Nakita nyo po, wala pang kaso. Ipipresenta pa lang. Pero pinakulong na po nila ng mahigit 5 buwan at mag-6 na buwan na po. Nakita nyo po. At ang sinasabi po na ikakaso daw po nila ay yung kay Las Cañas at kay Mato Bato. Umpisa pa nung sinasabing Davao Squad daw po ng 2011. Panahon pa ni De Lima, mga tambay. Si De Lima ang nung panahon na DOJ Secretary at wala rin naman po nangyari at wala rin naman po napatunayan. Hindi po ba? Dahil nung mga panahon na yon, pinababagsak na po nilang pilit dahil napakalakas ang popularidad ni dating Pangulong Duterte dahil sa napakabulok ng gobyerno. Lalo-lalo nung panahon din nila ay napakabulok. Hindi po ba? At ngayon po, nakita nyo po yung pattern. Nakita nyo po yung pagiging pyramid sa buwatan nila. Scripted. Kasamang media umano. Tapos itong grupo ng makakaliwa ng CPP and PNDF. Itong mga ito. At ang mga politiko ng mga grupo rin umano. O talagang nasa kaliwa. Ang mga puso't damdamin nila ay nasa kakaliwa. Nakita nyo po yung sabuatan. At dito po sa mga testigo na tatayo nila ay questionable
Unang-una, itong si Matobato at si Las Cañas ay nakita ito mismo nung hinahanap ngayon at sinasabing kakasuhan daw po ng isang senadora na nagbabayad ng witness. Di po ba si alias Rene? Ano po sabi ni alias Rene? Mga kabayan, nakita niya, nakasama niya yung mga testigo dito po kay dating Pangulong Duterte. Ito po sila Matobato at Las Cañas. Mga kabayan, naka-hotel, naka-condominium, binabayaran daw po nila itong mga witness na ito. Itong sinasabi po ni Atty. Conti. Ibang klase, no? Kaya dito po mga tambay, ito pong ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Matindi pong ito. Matindi po ang ginawa nila rito panggigipit at sabwatan gamit ang pera ng taong bayan Nakita niyo po, nakipagsabwatan ng gobyerno. Komento ko po mga tambay, nakipagsabwatan mismo ang ating gobyerno sa mga makakaliwang grupo Grabe po ang ginawa. Gobyerno na nakikipagsabwatan sa mga makakaliwang grupo Grabe katindi po dahil sa politika. At nakita naman po natin kung anong klaseng abogado ito, mga kababayan. Ibang klase po. Nakita po natin kung anong klase sila na mga tao. Kaya nga hindi umaasenso ang ating bansa never umasenso ang ating bansa katulad ng ibang bansa na umaasenso. Katulad ng Singapore. Di po ba? Korea, South Korea, Japan. Dahil wala po silang mga ganyang grupo. Wala po silang makakaliwa. At wala po silang mga demonyo at mga magnanakaw na mga politiko na marami. Pero sa atin, bansa, hindi lang po makakaliwang grupo ang mga demonyo sa atin Nahandyan pa ang mga demonyo, mga politiko, na mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. At mga napakaraming greedy at ganit sa kapangyarihan. Gagawin lahat para lang hindi mawala sa kanila ito. Kaya po hindi aasenso ang ating bansa Dahil nasa ating bansa na lahat ang mga kademonyohan na mga taong ito. Lalo-lalo po sa kapangyarihan. Yung pinakamagaling at matino na nag-aayos ng bansa, siya ngayong pilit na pinababagsak ang mga ito. Hindi po ba? Ayan, kasama po lahat yan. Di po ba? Yung mga testigo ni Trillanes, mga kababayan, yung testigo ni De Lima, nakita nyo po, testigo ng mga katulad ni Conti, mga tambay, grabe, no? Nakita nyo po kababastos nito mga tao na ito. Dating Pangulong Duterte, hindi man lang matawag na dating Pangulo, basta Duterte lang. Ganyan po ang mga tao na yan. Ganyan po sila. Wala pong respeto sa mga sarili, sa mga kapwa nila katulad ng dating Pangulo na naglingkod sa ating bansa. Pero yung respeto, wala kang makukuha respeto sa mga taong yan. Ganyan po katindi ang mga tao na yan. Kaya nga po ang ating gobyerno, ang ating bansa ang nagsasakripisyo. Nakita nyo po, sila ngayon ang naghahari. Itong mga tao na ito. Itong mga tao na ito na tumatangkilik at sinusuportahan ang masasamang gawain sa ating bansa, lalo-lalo itong bisyo ng pulburon at nahandyan pa yung napakatagal na panahon na sinusuportahan pa nila yung mahigit 50 years na nagpapahirap sa atin, sa ating mga anak. At mismo, pera pa ng Pilipino ang ginagamit nila riyan, Di ba? Itong grupo ng CPP, NP, NDF na nagpahirap sa Pilipino dahil sa mga tao na ito. Itong mga utak ng mga tao na ito. Walang ginawa sa ating bansa. Puro kaguluhan. Pati ang ating mga anak ay dinadamay pa sa kawalang hiyaan nila. Di po ba? Pero ano po nangyayari ngayon? Imbis na ayusin mo ang bansa natin sa mga ganitong klaseng grupo na never titino ang bansa mo at never uunlad ang bansa mo pag may mga ganitong klaseng grupo. Pero ngayon, ano po ang nangyari sa ating bansa? Kasabwat pa nila ngayon para sa panggigipit sa dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot lang po, no? Nakakalungkot lang nangyari sa ating bansa. Tapos ngayon, dinala nila
At ngayon, 5 buwan na mahigit doon ang dating Pangulong Duterte. Pero ngayon pa lang mag-uumpisa. Ngayon pa lang ilalatag. Next month, September 23, doon pa lang po, magkakaroon po ng sinasabing yung mga ebidensya nila ay kailangan po nilang patotohanan para po ito maging kaso dito sa sinasampa nila kay dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po ang kawalang hiyaan. Ngayon, ang tanong po natin, ito po ba i-aprobahan ng ICC? Malaki po ang posibilidad na lahat po na ipipresenta na ebidensya nitong mga grupo ng mga salot na ito, umano. Itong grupo ng mga salot na ito, umano, na sinuportahan pa ng gobyerno dahil meron din pong salot na bisyo ang nakaupo yata ngayon. Issue ng pulburon at coke. Susuportahan po ito. Yan naman po ang usapan yata nila riyan. Di po ba? Dahil po, wala na naman po nagtitiwala sa ICC. Marami na pong bansa na hindi nagtitiwala riyan. Dahil nagagamit po sa politika yan. Sa katunayan nga po di ba? Yang ICC, mga kabayan, ay pinatawa na naman po ng sanction yan. Dahil nga po nagagamit po yan. Nagagamit po sa politika ang ICC. Hindi po ba? Kaya nga po nagkakaproblema yan Kaya lang po, ang ating bansa po ay masyado pong panatiko dahil po sa politika. Kaya nga po ginamit nila yan Pero ang mga bansa na mahuhusay at matitino, never po nilang patulan at never po silang pumunta riyan at never nilang gamitin ang ICC dahil nga po yan po ay sumasawsaw na sa politika at syempre baka pagdating sa pera, mga kababayan, doon po sila ginagawa po yata nila yan. Yung ICC po yata ay sinasabi na putok na po. Pagdating sa pera, ay siyempre po, hindi po nila kayang tanggihan yan. Pakinabang po yan Diyan po sila kikita. Hindi po ba? Nakita nyo po, ilan na naman po ang pinatawan po ng Amerika dito po sa mga tao na ito sa ICC na lumilitis po sa dating Pangulong Duterte. Napakarami na po pinapatawan dyan. Pero ang bansang Pilipinas ay tiwalang-tiwala dyan. Dahil makapagsasabi ka nga ito pong ICC at ang makakaliwa, parang iisa po ng layunin ito. Mga kababayan, puro makakaliwa po yata ito. Mga kababayan, ibang klase po ito. Ito po, pakinggan po natin itong isang balita na nagkakaproblema rin po ang ICC, mga kababayan. Pero sikat na sikat po ito. Ito po. Pero itinatanggi pa nila Pero ang Amerika, sinabi na po ito. Kinundina ng International Criminal Court o ICC ang bagong parusang ipinataw ng Estados Unidos laban sa 4 nitong opisyal. Kabilang dito ang 2 hukom at 2 piskal dahil sa pag-iimbestiga, pag-aresto at pagpaparusa sa mga mamamayan ng US at Israel na ayon kay Secretary Rubio ay paglabag sa soberanya ng 2 bansa. Ayon sa ICC, ang mga hakbang na ito ay isang flagrant attack sa kanilang pagiging independent body at isang insulto sa mga biktima ng krimen sa buong mundo. Kasama sa mga pinatawan ng sanction si Judge Nicolas Guillou ng France, Judge Kimberly Prost ng Canada at Deputy Prosecutors Nazat Tamim Khan ng Fiji at Mami Mandiaye Niang ng Senegal. Samantala, ikatuwa naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang desisyon ng Washington at Nakita niyo po mga tamay, isang damukal na po ang binibigay pong sanction dyan sa mga hukom o prosecutor po ng ICC. Siyempre, una-una, mga matitinong bansa po kasi yan. Hindi pwedeng sakupin o hindi pwedeng pasukin ang kanilang soberenya. At nagpapanksyon po kasi ang sarili po nilang judicial. Pero pagdating sa ating bansa, ganyan po katindi, isusuko ang ating soberenya. At isusuko ang ating judicial sa kanila. Ganyan po kawalang silbi ang nakaupo po ngayon sa ating bansa. Nakakahiya. Nakakahiyang maging Pilipino sa panahon ngayon. Pagka ganyan po ang nakaupo
sa ating bansa. Weak leader. Mga kabayan, hindi po kayang proteksyonan ng ating soberenya, lalong-lalo po ang umiiral na judicial sa ating bansa. Kaya po ang naghahari po sa ating bansa ngayon, ito po, kasama po ang grupo ng mga salot sa lipunan na mahigit 50 years, mga kababayan, itong grupo na ito. Kaya nga po ang nagsasakripisyo po, dahil nga po ayaw po nilang tumino at ayaw po nilang mawala sa lipunan. Ganyan po yun eh. Ito po mga salot na ito, mga kabayan, sa gobyerno, hindi po nila nanaisin na ang maglingkod sa ating bayan ay katulad po ng mga Duterte. Kasi hindi nila magugusto na mawala sila sa lipunan. Hindi po nila magugusto na sila po'y mademolis itong mga salot na ito. Kaya gagawa ng paraan ito na talagang pabagsakin. At ito po'y sinusuportahan pa ng gobyerno ngayon. Ito pong matagal na ginagawa na pagpapabagsak po sa mga Duterte kahit po panahon pa ni DOJ Secretary at panahon pa ng mga dilaw at liberal, talagang pinababagsak na po nila yan umano. Di po kaya nga gigil po dyan yung isang nasangkot na senador na mahilig sa saba na saging at yun po yung nasangkot po yon sa illegal na pulburon. Nakita niyo po yun? Yung mga may issue ng pulburon, sila yung mga galit na galit sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Nakita niyo po yung pattern. Kaya ang dating Pangulong Duterte talagang pinulitika at ginamit po itong makakaliwang grupo. Kaya expected na naman natin ito, mga tambay, dahil ginamitan po ito ng sabwatan, umano, at ginamitan pa na isang damukal na pera ng taong bayan daw. Kaya dito, ito pong darating na September 23, ay malaki po. Malaki ang chance, mga kabayan, dahil sa ginawa nilang proseso ipaglabag na. Wala na pong jurisdiction ng ICC sa bansa at ang mismong gobyerno natin na nagpahatid, kidnapping, hinatid at pera pa ng Pilipino ang ginamit na panggastos sa kanila. Ibang klase. Ngayon, Pilipinas na nagbabayad umano dyan sa mga prosecutor na yan, sa ICC na yan. Sa tingin nyo, hindi nila kakatigan, mismo gobyerno at makakaliwang grupo, mga salot, ang kalaban ni dating Pangulong Duterte. Sa tingin nyo, kakatigan yan? Pagka ganyan, sana magtuloy-tuloy na po ang parusa ng Estados Unidos sa ICC. Ubusin na po nila lahat yan. Patawan nila ng parusa. Bigyan po nila ng isang damukal na sanction po lahat yan. Ang mga hukom dyan. Para po yan ay ma-abolish na. Dapat po ma-abolish na po yan, mga kabayan. Yung ganyang klase po na sinasabi International Criminal Court. Pero ganyan pong klase ang pagpapatakbo nila. Nagagamit po sila ng grupo yata. Kaya nga po masasabi po ng mga tao nag-iisip at matitino. Ito po palang ICC na ito umano. Grupo po pala ito. Kagrupo po pala ito ng mga kakaliwa. Parang mga makakaliwang grupo po ang istiluhan nito at kinakampihan nito kung sino pa yung gumagawa ng kasamaan sa mundo, lalo-lalo sa Pilipinas. Kung sino pa yung gumagawa ng katarantaduhan, kasamaan, napakaraming sinugi sa mahigit 50 years nilang pakikibaka. At itong napakarami po na ginawa po ng mga bangag sa pulburon, maraming minolestya, sinugi, ni-rape. Di po ba? Pero nahandun pa rin po ang sympathizer o simpatsya ng grupo na ito katulad po ng ICC. Unbelievable, mga kababayan. Kaya dito po, mga tambay, sana po mas katigan sana. Hindi naman po tayo nawawala ng pag-asa. Dahil nga po tayo po ay nasa tama. At siyempre po, ang kasamaan naman po, di po ba? Hindi naman po yan nagtatagal. Laging-lagi pong nananaig ang kabutihan. Lalong-lalo po sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, puro kasamaan po ang pinag-umpisahan yan. Masama po lahat ang kanilang plano, masama ang kanilang ginawa. Kaya yan po, umaasa po tayo na ang kasamaan nila ay hindi naman po magtatagal. At nahandyan naman po at may suporta naman ang ibang bansa dahil nakikita po na ibang bansa ang ginagawa po ng ICC.
mga kababayan. Kaya dito po, sana po, ang matibay po nating magiging panlaban sa mga tao na ito. Siyempre po yung ating pong mga panalangin at dasal na hindi po sila magtagumpay, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po mga tambay sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At syempre po mga kababayan, yung mga nagbibigay po ng tulong at pangkape, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dalangin at panalangin po natin, sana po isama po natin sa na mailigtas o yung kaligtasan po ng pamilya Duterte ang ating Vice President malayo po sa kapahamakan at lalo din po ang ating dating Pangulong Duterte na malagpasan niya po sana lahat ang ginagawa pong sabwatan at pagpapahirap po ng mga masasamang tao sa ating bansa. At sana po ay maingatan po siya at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po siya sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli, ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.